Biruin nyo dalawa yan. Dalawang support simento na yan. Pati yan. Ha? Dalawang support simento na. O, biro mo yan. Sa support lang dapat. Hindi naman din sa flooring. 40 yung taas. So, tayo makakaraman maglagay ng para tayo ng lusing o tawag natin na sokalo. Tumaagos lang. So may halo siyang rubber. So mahirap ipahid pala pag sa vertical. Mahirap siya ipahid. So 6,000, 8,000 pesos ay yung pinaka-base ay nasa tibay ng simento na to. Dahil hindi na po simento. Mga ground, sika ground. Ito yung pinakamatibay namin na ground. 8,000 pesos. So tapos ito yung halo. So tapos kasi dapat kaya namin dito sa sa poste. Parating na. Hindi, si report marami kayong ginagawa. Patuloy mo na yung mga counseling bakal. Patuloy mo kung parang tanas yun. So dito natin mga karagon nililagay yung mga pintuan tapos yung hamba para di mabasa. Mahirap na pag mabasa ng ulan. Baka masira kasi yung mga pintuan tapos ang kailangan maano natin may ayos na di mabasa ng ulan. Yan lang yan. Sayang ka Manoy. So yung mga karagon, ito parang RD-Flex natin na to na 1/4 yung kapal. Ano natin to? Pang pang sinipa natin. So kasi 30-30 yung sinipa para saktong-sakto dun sa ikabit natin na sinipa dito sa taas kasi yung natin yung paglalagyan size na tubular tapos tris na parlin duplex si parlings kaya saktong-sakto to. Ayan na yung mundo. Dandaan mo ha. Uy, masisira yung natin, kahoy. Huwag mong bagsakan yan. Alisan mo. Ano na yan? Masisira yan. Plastic yan eh. Dalawa lang. Oh. Gamitin sa par? Dito sa Yan. Dito yan sa dyan. Yan yung nilagay dyan. Cemento yan. Okay. 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 So,
yun mga kuragin, tapos na rin itong area na dito. So yan na lang yung pinapalitadaan dito. So yun na lang ang papalitadaan niya, tapos ito papantay na rin to kasi lugad drywall dito. Pati yung raptor natin pinakain natin sa sintada tapos palitada para tumibay ng oso, para walang galawan. Tapos pa dito sa loob. Ito na yung bintana na ano, napala natin sa taas, binaba natin. So, ito naman yung bintana dito. Ayan, 50 yung lapad niyan. So ganito mga kurang ginagawa natin sa mga bintana. Nagkakaroon tayo dyan ng tinatawag na sukal. Sukal kung tawagin ito, para yung tubig pag umuulan hindi pumapasok dito, lalong steady yung ilalagay. Kailangan may sukalo yan, stopper para sa tubig. So dito naman si GR, yung bintana dito na sliding door. Ito na rin yun sa ano, sa may tiris. Kinakantuan na rin. Tapos dito, kasi tapos na itong area na to, pati dito tapos na, tapos yung dito tapos na rin, tapos yung CR natin tapos na palitadahan yan, tiles na lang kulang yun, tapos kisame yan, may install ng tubig. So dito yan. Konti na lang kasi pag matapos niya to, yung tapalan na yan, doon na siya sa baba. Pag-install ng palitadahan muna yung ano, yung county doon na palitadahan, tapos install na tayo ng metal paring. So yun mga kurang, natapos na ni Domingo yung palitadahan dyan. Ayan na, okay na. Tinatanggalan nila yung yung apakan. So tapos dito naman, natapos na rin nila yung bintana. Ayan. So 50 by 170 yung height ng bintana nito.
Ang galing taas 170, tapos 50 yung lapad. Galing naman din sa flooring 40 yung taas. So ganito tayo mga kuragon maglagay ng ano, meron tayo dito ng nosing o tinatawag natin na sokalo. Yan. Okay, tapos na po area to. Tapos dito sa kabila ganun din. Tapos na rin. So doon na sila sa likod. Sa kabila, punta natin. So dito tayo sa, ayan sila. Ayan dalawa. Yan naman yung gagawin nila. So nakalimutan lang natin yung bintana ng CR. So napag-grind ko yun. Ayan. Tapos si Chris, dahil tapos niya na yung wheel nildingan doon na mga tira-tira, mga stopper. Dito naman sa may bintana. Ito naman lang yung titirahin niya ngayon. So bintana naman. Tapos dito tayo. Yan. Wala ng tanse. Ayan, so Tanse. Doon. Sa ilalim may bagong tanse. yan ginagawa ni GR. Ito yung master room ang ginagawa niya. Sa ilalim. Bakit yun? Oh, tama man. So dahil natapos na to, maya maya lang doon siya sa baba. Ayan na niya yung ano, pitouch doon, tapos magbukas mag-install na ng metal paray. Tinapos lang itong area na to. Oo. Dito na sila. Umukol ano? Bukol. So ganyan nangyayari sa mga palastering pagkapag sa mga kantuan. Tapos di nila dapat yung plus kanto para may kanto. Slide. Di kasi nila ini-slide eh. Bukol. So dito sa kabila. Oh, 170 yung ano? 170 yung height. So dito tayo. 170 rin yung tapos 80 yung lapad. So, ang gumawang masang dito na isa, yan, tinitik-tik yung ano dahil bumukol nga yung ano, kantuan. Importante yung mga kantuan dapat, kailangan naka-slide. Para di ganong tik-tik ulit. Pag dito ka makurang sa malayo, yan itsura dito sa labas. Yan ang kabuuan ng itsura niya pag malayo ka na. Ayan. So tapos punta tayo sa likod, doon sa harapan. Ganun yung itsura niyan. Ayan o. So kaya malapit na siyang matapos. Konti na lang. So pag dito ka naman sa malapitan, ayan o. Ayan yung natapos nila. So maganda pagkayari ng bahay. So kapag natapos to, so napakaganda nito mga kurang. Kaya abangan nyo yung pagtatapos nito. Kung ano itsura na. So right mga kurang, meron tayong pinabili si Busing ng ano, ng Sika Grout. Ayan. So nasa ano siya? Nasa 6,000, 8,000 PSI yung ano, yung pinaka PSI niya sa tibay ng semento na to. Dahil hindi na pa semento, kumbaga grout, Sika Grout. Yan, ito yung pinakamatibay na ano, na grout.
8,000 PSI. So tapos ito na yung hinalo. Yan, yung halo. So tapos kasi dapat i-ano namin dito sa ano sa poste. Diyan na namin i-apply. So ang problema pag ikinakabit, di pwedeng ipitik or ipahid ng kutsara dahil umaagos lang. So may halo siyang rubber. So mahirap ipahid pala pag sa vertical. Mahirap siyang ipahid. Yan. So dapat pang ano lang to, pang flooring lang. Sa mga flooring, yan pwede siya. Pero sa mga vertical, hindi siya pwedeng ipahid. Yang Sika grout. So matibay siya dahil nasa 8,000 PSI. Pero ang di lang advantage dito sa sa mga wall, hindi siya pwede. Pang lang talaga. Kumbaga pang flooring lang. Tulad dito nakita niyo dito sa Ayan, dito kasi sa may picture ayan sa bolt dito sa mga pampakapit lang siya. Pero pag dating sa mga vertical, hindi siya pwede. Kaya hinahirapan si GR ikabit yung itapal dyan sa kumakapit lang. So ayan nga yung laglag laglag lang, nahihirapan. So kaya kapabili tayo ng brush para subukan natin i-brush na lang. So para siyang rubber, hindi mo mawari kung parang grout siya, parang alam niyo yung waterproof, ganun yung itsura niya. Sobrang tigas. Mabilis lang tumigas. Pag binuhol mo siyang ganyan, kusa siyang umagos. Kasi may halo siyang rubber. Yan, Sika grout yung tawagin. Di siya advisable sa wool. Kasi lumalaglag lang. Yan, comment po kayo sa sa mga nakakaalam nito kung paano gamitin. Kasi kami nahirapan for the first time gamitin sa wool. Yan, di pa kami nakagamit sa wool nito kaya nahirapan kaming tulad yan, binabras lang. Yan. So nakagamit pa lang ako ito sa sa flooring, pero pagdating sa wool, mahirap. Hindi pa tayo nakagamit yan. Mahirap pa lang ikabit. Brush lang yung ginagamit dito. Lalaglag lang. Yan, Sika grout. Kung tawagin na 6 or 8 PSI. Matibay na matibay, pero di advisable sa wool. Tulad ng wool yan. Mahirap. So dito sa likod, yan na yung itsura dito. Pinalagay natin yung apakan na scaffolding. Tapos pinapalayout ko na rin. Baba. Para maplasteran na to. Mga next week, pwede na itong plasteran. Para matapos na rin.
Biruin yung dalawa yan. Dalawang supot siminto na yan, pati yan. Ha? Dalawang supot siminto na? Oo, biro mo yan. Ito. Sa supot lang dapat yan. Baka kulangin pa yan dyan. Sakto na kaya. Sobrang tapang ng ginawa niyo dyan. So yung mga Kuragon, yung pinambuhos nila, ano, yung pampalitada. Sobrang tapang ito. Kukulangin talaga yan, oh. Paubos na, oh. Sige natin na siya. Ha? Grabe. Pag magbuhos kayo ng ano, mga pambuhos, wag masyadong matapang, grabe tapang yan, oh. Kasi yung mga Kuragon, pagkasabihan ko sila dahil mali yung ginawa nila, kaya dapat ano, hindi nila ako pinanong buhusan. So, yan, binubuhusan nila ito. So, palagdagan ito ng kulit. Kasi kulang sa graba. Bubuhusan na nila yun. Dagdagan mo pa yan. Baka kulangin pa siguro yan. Dagdagan mo pa ng ano. Dagdagan mo pa ng graba. Kulangin pa yan. Yan. Okay. So, pangalan natin itong mga Kuragon. Ito na yung pang precast. So itong mga sobra na to, ito yung pang-kapit natin dun sa pag-wieldingan natin sa pagkakapit ng precast. So mapakain natin yung siminto sa hollow blocks, tapos sa bakal i-wielding natin yun. Pika, pika, pika.